Sa loob ng halos 400 taong pananatili ng imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa ating bansa, hindi na nga mabilang ang mga kwento ng himala at pagtugon sa panalangin ng mga deboto na ipinagkaloob ng mahal na Birhen. Isa nga sa pinakatangi-tanging himala ng Birhen ng Antipolo ay ang kaligtasan at katiwasayang ipinagkaloob niya sa mga mamamayan ng Antipolo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-19 ng Pebrero taong 1945, ang bayan ng Antipolo ay nasa bingit ng kapahamakan dahil na rin sa pananakop ng mga Hapones. Naghanda ang mga hukbo ng Amerikano upang salakayin at bombahin ng bayan, isang hakbang na maaaring kumitil sa buhay ng libu-libong inosenteng mamamayan. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyong lumikas ang mga mamamayan ng Antipolo, bitbit ang takot at iilang mga gamit. At higit sa lahat, ang imahe ng Birhen ng Antipolo. Tinahak nila ang walang kasiguraduhan, ang daan patungong Colayque, isang liblib na lugar sa hangganan ng Antipolo at Angono. Mahaba at mapanganib na paglalakbay. Nung maalala ko, papuntang Colayque, yung tatang ko may pingga. Yung pingga, iba may, anong tawag dito? Pag mag-aano ka ng tubig dito sa ganyan. Ako nasa harap, yung kapatid kong bunso nasa likod. Pingga-pingga ng tatang ko yon, puntang Colayque. Ang kasama ko ron sa basket na malaki, pagkain. Pati yung kapatid ko, meron ding mga dala-dala kaming mga baon. Akala nila tumatapon yung pagkain, pero ako pala sumusukan na. Kasi nakatakip siyempre. Tapos kalog ka ng kalog, yung haba-haba. Ano yun? Lakad yun. Lakad ng mga tao yun. Ako, Laike. Kami naglakad ako'y karga. Pero kumisan nagutom na rin kami. Tsaka lalakad. Pero ako, kumisan pinagkukuha ko ng pagkain sa ibahin pa nang hihingi ako. Nung maubos na rin, wala na, nagutom na rin kami. Nadadali na pala sa Colayque. Kaya po, kami po, nang madaanan na, doon po nagdaan sa aming lugar, sa Tricon, sumama na po kami hanggang Colayque. Mahaba at mapanganib na paglalakbay. Daan na puno ng gutom, takot at walang katiyakang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang mapaghimalang Birhen ng Antipolo. Talagang hindi na kami humiwalay sa mahal na Birhen hanggang ngayon. Ngayon, 80 taon na ang lumipas mula sa makasaysayang paglikas na ito. Ngunit ang himalang ito ay patuloy na nagpapanatili at bumubuhay sa pananampalataya ng bawat Antipolenyo, ng bawat deboto. Marahil yung himala sa Colayque na naranasan ng mga magulang ko, mga ninuno ko, isa yan sa mga pangunahing dahilan ba't ako naging deboto ng mahal na Birhen. Gusto ko magpasalamat sa kanila kasi naipasa nila sa mga sumunod na henerasyon yung taimtim na pananalangin, pananalig at yung malalim na pagmamahal at pagdedebosyon sa mahal na Birhen. Na ngayon, itong henerasyon naman natin, ay atin naman pong pinagpapatuloy ito. Salamat sa kanila dahil ang mga tradisyon at kultura nating mga Antipolenyo na tatak Antipolo ay ating pong mas lalong pinapayabong pa. Lalo pa nating binibigyan ng pansin nating mga kabataan at sana ay magkaroon ng tiwala ang ating mga ninuno sa ating mga kabataan na ibibigay naman natin ito sa mga henerasyong susunod pa at parating pa. Kung ilalarawan ko man ng aking lolo at lola, sila yung taong hindi marunong sumuko. So, naging matatag sila sa
lalo na nung sa Sitio Colaike, naging matatag sila. Hindi sila sumuko kaagad kahit alam nilang may nakaambang panganib sa kanila. Sa panahon ngayon, hindi naman natin nararanasan yung mga naranasan ni Inang nung panahon ng Hapon, which is yung giyera, na syempre bata pa lang siya noon and hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya, pwedeng buhay ang maging kapalit. Pero napagdaanan niya yon dahil kumapit sila sa Mahal na Birhen. And ganun din sana tayo, hindi lang lahat ng kabataan, kundi lahat tayo ng mga mananampalataya, na kung gaano kumapit yung mga tao noon sa pananampalataya, kung hindi sila kumapit sa kanilang faith kay Mama Mary at sa Panginoon, siguro hindi pa sila, walang buhay na natuloy. No? Wag laging tatandaan na tayo ay hindi lang sa Panginoon naglilingkod kundi sa ating mga kapwa. Kasi kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, hindi mo man i-expect na bumalik sa iyo, pero meron mabuting gagawin sa iyo ang inyong mga kapwa. Kasi ganun yung nangyari sa inang ko na noon meron silang pinatira dito, may pinatuloy sila dito sa Antipolo, and then nung nagkakaroon na ng problema, nung napunta sila sa Maynila, hindi nila inaasahan, akala nila wala silang matitirhan, pero ayun, may kumupkup sa kanila. At pag uwi naman nila dito, wala na silang bahay, nasunog yung buong bayan ng Antipolo, pero kinupkup sila ng simbahan. So kung mapagkoconnect natin, yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa ay parang paggawa natin ng mabuti alang-alang sa Mahal na Birhen, alang-alang sa ating Panginoon, na kapag gumawa ka ng mabuti at kapag kumapit tayo sa pananampalataya, ang ating hindi tayo pababayaan ng Mahal na Birhen, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kapag naman nampalataya ka, punong-puno ka ng pag-asa. May pag-asa ka, may mga, kung may problema ka man, tutulungan ka niya. Even hindi mo man siya makikita, pero papatatagin ka niya. Ganon yung naging, kasi ako personally, ganon yung naranasan ko. Hindi ko man makita si God, si Mama Mary, pero kapag tumataas ako sa shrine, sinasabi ko doon yung mga problema ko, gumagaan yung loob ko. And nakakahanap ako ng rason para ipagpatuloy pa. 80 taon, isang himala, libo-libong puso na puno ng pag-asa. Ang kadiliman ng digmaan ay bahagi na ng nakaraan, ngunit ang pananalig ng sambayanan ay patuloy na nananatili. Atin ngayong sariwain, ipagdiwang at ipagpasalamat ang himalang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Patuloy nating payabungin ang ating debosyon at pagunita para sa susunod pang henerasyon. Mabuhay ka, Birhen ng Antipolo, mabuhay ka! Viva la Virgen! Birhen ng Antipolo, mabuhay ka. Inang milagrosa ng